Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, isa sa dalawang utos ng Diyos ay ang mahalin ang kapwa, tulad ng pagmamahal sa sarili. Nagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, tutulong tayo sa kapwa, lalo na sa mga nangailangan. Ito ang nais sa atin ng ating Panginoon. Sa madaling salita, walang masama sa pagtulong. Ngunit nakakalungkot na sa henerasyon ngayon o sa panahon ngayon, sa mga ilang dekada na ang nakaraan, ang salitang pagtulong binababoy, inaabuso, ginamit sa katusuhan, ginagamit sa panluloko, ginagamit sa mga masamang gawain. At isa na nga dito ay sa larangan ng politika. Marami ang nagkaroon sa atin. Bakit, kagabay, masama ba ang tumulong at masama ba ang matulungan? Sa ngayon kasi, ang salitang tulong sa panahon ng halalan ay napapalitan ng salitang ayuda. Nasaan ba ang ayuda ngayon? Sino ba ang magbibigay ng ayuda? Maramot ba o marami? Hindi natin iniisip na kaya may tulong dahil sa pangangailangan, na kaya may tulong dahil sa may mga maawain, dahil sa mga may matulungin. Alam naman natin sa ngayon, ang salitang ayuda na maaring pera, maaring pagkain, maaring kagamitan, kung ano man mga bagay-bagay na pansamantala. Para bagang sa panahon ng halalan, nabubuhay na lamang tayo sa ayuda. Makakain tayo kung may mag-ayuda. May paggamot natin ang ating mga sakit kung may ayuda. Ulitin natin, hindi natin minamasama ang ayuda. Maganda ang ayuda sapagkat ito ay isang pagtulong, isang mabuting gawa. Ngunit hindi lahat ng mabuti sa harap, sa likuran, mabuti pa rin. Tulad halimbawa ng isang bayan na ang ipinapakita sa mga larawan ay kanyang mga tourist spot, mga magagandang mga gusali, mga magagandang mga panuorin, kagandahan. Ngunit hirap na hirap. Marami ang halos mamapatay na sa gutom. Marami ang walang hanap buhay. Ganon din ang pagtulong. Sabi nga ni Santa Teresa ng Calcutta, maaari kang tumulong na walang pagmamahal, ngunit hindi ka maaring magmahal na hindi ka tutulong, na hindi ka nagawa ng kabutihan. Hindi ka maaaring magmahal. So, ganun din yung tulong o ayuda. Ito ba ay tulong sa kabutihan o ito ba ay tulong para makagawa ng masama ang nagbibigay ng ayuda? Madali lang naman natin maunawaan kung ano ang layunin ng isang bakit. Lalo na sa pagtulong halimbawa. Ano ang layunin? Bakit nagbibigay ng tulong ang isang tao o ang ilang mga tao?
ang dahilan, ang layunin. Ang iniisip lamang kasi natin ay ang makukuha natin sa tulong. Hindi natin iniisip ang layunin ng tumutulong at ang maaring mangyayari pagkatapos ng ganyang tulong. Ang tulong hindi nakukuha sa halaga. Hindi nakukuha sa pansamantalang kalugtasan ng ano natin problema. Halimbawa, makakain tayo ng masarap sa loob lamang ng mga araw. Magkaroon tayo ng perang panggastos sa loob lamang ng ilang mga oras. Ngunit pagdusahan natin ito sa mahabang panahon. Kung sana ang mga taong nagbibigay ng ayuda ay nakikita natin nagtumutulong sa atin, magiging halalan man o hindi halalan, walang masama sa ayuda, walang masama sa tulong. Hindi natin sinasabing masama ang ayuda, ulitin natin. Kung tayo ay tatanggap ng tinatawag na ayuda, at taos puso ang ating paniwala na ang ayuda niyan ay talagang ipinagkakaloob sa atin dahil sa tayo ay nais tulungan, walang masama. At kung alam natin kung anong klase ang tao, ano ang kanyang layunin sa pagbibigay ng ayuda. Ngunit kung alam natin na ang ayuda niyan, ang tulong na yun, pansamantala lamang, pansariling interest na nagbibigay ng tulong, hindi sa minsan masama natin. Ngunit hanggat maaari, iiwasan natin ang tulong na yan. Ang isang bagay, mangyayari lamang kung may gagawa at may papayag na gagawin ito. Sabi nga ni Rizal, nung magreklamo ng ating mga kababayan sa umano'y kataksiyan ng Espanya, ano ang sabi ni Rizal? There are no tyrants, there are no slaves, no tyrants, where there are no slaves. Walang mang-aalipin kung walang magpapaalipin. Ganon din itong tinatawag natin political help, political assistance. Yung kahalo ang politika, yung kahalo ang panluluko. Walang manluluko kung walang magpapaluko. Napakasarap pakinggan. Dapat nakakatukso kung ating iisipin. Isipin mo, pipila lamang tayo mula umaga hanggang gabi para sa 2,000, 3,000. Tuwang-tuwang tayo, happy na tayo. Parang nakautang tayo ng habang buhay na utang sa nagbibigay sa atin ng ayuda. Hindi katwiran na sayang yun. Maibili ng pagkain, maibili ng gamot, mapawi ang hapdi ng ating sikmura, magkaroon ng mantika ang ating mga dila sa unang pagkakataon. Ngunit ang iisipin natin, ang mangyayari, ang magiging kahinatnan ng mga tinatanggap natin. Hindi natin yun na masama ulit na natin. Sapagkat mayroong nagbibigay ng ayuda na talagang taos puso, matalo man sila o manalo sa halalan, nagbibigay sila. May mga nakikilala tayong mga politikong ganyan na talagang nagbibigay, talagang nagkatalong. Ang masakit, ang mga ito ay tinatawag pa ng ating mga kababayan na mga korupot. Sapagkat ang nagbibigay ng tulong na nagmula sa puso, nagmula sa pagmamahal, ay limitado, may hangganan. Sapagkat lagi siyang nagbibigay kung may nangangailangan. Pero yung mga nagbibigay ng tulong na may pangsariling dahilan, nagbibigay yan ng sobra-sobra sapagkat minsan lamang may bibigay sa maraming pagkakataon.